Magandang araw, magandang buhay mga mamshis, mga katindirang nanay. So ayan, may nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa ito dahil gusto niya rin daw mag-inventory sa kanyang tindahan dahil nalulugi din daw siya dahil meron lang siyang taga-tinda, hindi siya yung nagtitinda sa kanyang tindahan and lagi daw siyang nalulugi. So ayan, i-share natin at para dahil i-video ko lang din siya is i-share ko din sa inyo mga mamshis, mga katindirang nanay. Mga mamshis, para mag-steady itong nasa pinakataas niya, yung title natin. Kasi kapag hindi mo yan inayos, gaganyan siya. Kapag pupunta ka sa baba, ayan, nawawala din siya. Minsan ako nalilito, ano na yung hindi ko na alam kung ano yung nandito na part. So kailangan nating isama palagi yung headline ba tawag doon? Basta yung ayan, yung pinaka nandito sa pinakataas. So ang gagawin lang natin is pupunta ka lang sa view para sa katulad kung hindi marunong gumamit ng laptop or computer. Ayan, punta ka lang sa view, i-click mo yung view and then freeze. Ayan. And then freeze top row. Ayan, i-click mo lang yan. So, ayan, i-check natin kung umaalis ba siya or hindi. O, ayan, di ba sumasama mga mamshis, kaya hindi ka mahihirapan. So, bago tayo pumunta dito, ayan, ituro ko na lang muna dito. And then, balik tayo sa home. Ayan. Tapos, dito mga mamshis, dito mo hahanapin yung items na hahanapin mo. Ayan. I-click mo lang yan and then find. Tapos, i-search mo lang yan. Ayan. So, for example, ako ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng mga title. For example, itong ice cream. Selecta ice cream. Kasi minsan, lalo na ako, nakakalimutan ko kung ano yung exact na nilagay ko doon. Or, for example, may ibang letter ako na napindot or kung ano-ano dyan. Minsan, nagkakamali naman tayo sa ating napipindot. So, nilalagyan ko sila ng mga title. Para for at least, kunwari hindi ko ma-search. Alam ko na ice cream, select ice cream yung sinesearch ko pero hindi ko siya ma-search. So ito na lang yung iso-search ko and then hahanapin ko siya dito. Ayan, para mas mapadali. And then ito, for example, SIM cards, 'di ba? Instead of talk and text ang i-search mo, ayan, i-search mo na lang yung SIM card and then enter. Ayan, automatic na pupunta tayo sa SIM card and then ayan. Nandiyan na lahat yung SIM card. So, ayan lang yung tips na ibibigay ko about dyan sa pag-enter at saka para hindi kayo mahirapan na maghanap dahil minsan dyan ako nahihirapan. Natatagalan ako sa pag-i-enter dahil nahihirapan ako maghanap ng items. So ayan, dito natin, sa letter E pala natin is items. Gaya ng sinabi ko nung una, depende na sa inyo kung anong ilagay nyo dito. Ayan. Kasi yung pinagayahan ko nito may up and down like that. Up, basta di ko alam, nakalimutan ko na kung ano yun, hindi ko nagigets. Kaya pinalitan ko na lang ng purchases. Ayan, total purchases. Kung ano yung mas madali nyong maintindihan sa sarili nyo is, ayan, yun na lang yung ilagay nyo dito sa kanyang headline. Headline, I don't know if tama yung term ko dyan. Sa akin, dito sa letter B is beginning inventory. And then ito, dapat dagdagan nyo tong purchases natin dahil hindi naman tayo minsan nagpo-purchase. Parang yung ginaya ko is iisa yung purchases nila and then first sa bagay manual yung sa kanila kaya sinusulat nila dyan. Magkakadikit sila dyan na plus. So, ganito yung ginawa ko dahil computer nga yung gamit natin ay laptop. So, ayan, ginawan ko na lang ng 1, 2, 3, 4, 5 na islat yung purchases natin. Ayan. Depende sa inyo kung ilang beses kayo mag-purchase sa isang linggo. So, ayan, purchases and then total purchase. So, ito is meron siyang formula na gagawin para para automatic na yung total ng inyong purchase ay mailalagay dito. For example, ayan, 13 lang to, diba? So, kunwari, nag-purchase ulit ako ng 20. Enter.
Ayan, automatic na naging 33 siya mga mamshis. So, ito yung formula na inyong gagayahin or gagawin. Ayan. Ayan, nandito sa taas. Dito, oh. Ayan, sa formula bar. I-highlight ko. Ayan, ito yung formula. So, from B to G. Ayan, ipa-plus mo yan dito. So, sa total of stocks naman is, liter each, ito yung total of purchase and then yung unit price, yung puhunan ng items. Ayan. So, sa ending inventory, hindi mo na kailangan ng formula dyan, mga mamshis. Dahil ikaw mismo ang mag-i-enter dyan, isa-isa. And then, sa total ending inventory. Ayan. So, ang formula naman nito is, ito, yung ending inventory and then yung unit price. So, yun yung total ng stocks mo na naiwan. And then, sa total sold naman, ang formula natin dito, ayan. Si each naman, each. Ayan, total purchase, tapos ending inventory. Yung total ng items mo na sold. Tapos, ayan, unit price natin. So, ang ginagawa ko pala mga mamshis, nilalagyan ko yan ng highlight. Yung ito, yung unit price at saka selling price. Dati wala yan, kaso nga lang minsan dito ko nalalagay yung unit price or yung selling price. Kapag tapos ka pa naman na mag-enter, ang hirap-hirap balikan. So, nilagyan ko na lang siya ng highlight para at least alam ko na itong space na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa para dito sa sa laptop na ito dahil automatic na siya ang naglalagay dyan. Ayan, unit price and then total unit price sold ay ito naman ang kanyang formula. Ayan, L and M naman ito yung bilang ng items na nasold, tapos si unit price, yung puhunan. Ayan. So, ayan yung formula niya, mga mamshis. And then, ito is, ikaw ulit ang maglalagay dyan. Ikaw ang maglalagay dyan. So, walang formula dyan. And then, total sales is, ito ang formula. So, si L naman at saka si O. So, ayan, yung total ng items na nasold and then, i-times niya dito sa selling price. So, yun yung sales mo sa items na ito. 4,970. Okay? Para hindi mo isa-isahin na ilalagay yung formula, for example dito, para hindi ka mahirapan na gagawin mong isa-isa pa yung formula dyan na i-click mo. So, ang gagawin mo lang mga mamshis, i-ganyan mo lang yan and then double tap dito sa gilid. Ito, kung nakikita nyo to, ayan. I-double tap mo lang dyan. Laptop kasi yung gamit ko. Kaya double tap pa. Basta i-click mo lang yan and then i-click mo siya ng 2 beses. Tapos, i-drag mo lang siya pababa. Ayan, ganyan siya. Drag lang pababa hanggang sa pinakababa. Ayan. So, automatic na nakopy na siya at lalabas na dyan yung total mo. O, diba? Tapos, para naman hindi mo ito total isa-isa itong total of sales mo, pwede mo rin gawan dito sa pinaka-last na items. Ayan. So, sa baba ng pinaka-last na items is ito naman. From the start, so ang start nito is P2. Ayan, so P lang tayo ha, P. Tapos number 2 siya. Ayan, number 2. So P2 and then hanggang sa pinaka-dulo. Ayan. So P40. P41. So ganito siya mga mamshis. Wait. And then sum. And then open parenthesis. Tapos P2. And then, yung dalawang dot na yan. And then, P41. P41 and then, close parenthesis. Tapos, enter. Ayan. So, ayan na yung total. So, pati dito is, ayan, ganun rin siya. Pero yung letter is
N naman. N. Pero yung formula niya is halos parehas. Ang palitan mo lang is liter kasi nasa letter N nga tayo, di ba? Nasa letter N tayo, kaya dapat palitan mo yung letter niya. So, dito rin sa total ng ending inventory mo para alam mo kung magkano yung total ng naiwan na items sa iyong tindahan. So, wait lang. Kunwari maglagay tayo ng ending inventory natin dyan. May 3 tayong naiwan dyan. Tapos, meron tayong 10 na naiwan dito. And then, 43 and then 5 yung naiwan natin dito. 5, maglagay lang tayo ng sample. 5. Ayan. So, ito naman yung total ng stocks. Total ng stocks na naiwan sa inyong tindahan. So, paano mo malalaman kung magkano yung kita mo sa isang buwan? So, ito lang. Ima-minus mo lang itong total sales dito sa total unit price sold. Ayan. So, diba? Madali lang mga mamshis. Sa simula lang medyo mahirap dahil hahanapin mo pa kung paano mo gagawin, ganyan. Pero, sasanay ka rin at mas madali siya. So, anong gagawin mo kapag gagawa ka ng bagong link? For example, nag-inventory ka na ngayon. Or pwede naman na kahit hindi mo ilipat, pero ako kasi nililipat ko. Ayan February, March, April, May. Hindi ko tinatanggal yung mga ayan. Nandyan pa rin sila. So, ang ginagawa ko lang, nililipat ko to. Mag-click mo lang yung add and then mag-new sheet siya. Ayan. Tapos, balik tayo sa ginawa natin. Ayan. And then, dito. Makikita nyo ba yan? Ayan. Ginagalaw ko. Ayan. Sa taas ng number 1. I-click mo lang yan and then, copy. Ayan. Tapos, punta ka dun sa bago mong inad na sheets. Ayan. And then, i-click mo ulit dito sa taas ng number 1. Double click. And then, i-paste natin. Ayan. So, ayan na siya. Nailipat na natin. So, ang ginagawa ko kapag tapos na kaming mag-inventory at mag-total, yung ending inventory mo dito, ayan, ililipat mo lang siya dito sa beginning inventory. Ganito. Ayan, para hindi ka mahirapan mag-delete, i-ano mo lang hanggang sa pinaka dulo ng G and then double tap ulit and then scroll down. And then, pag sa mouse, left click and then clear o clear content. Clear content ha, huwag delete. Clear content lang. Huwag nyong i-delete. Tapos ayan, saka mo isa-isahin na. Ito naman is mano-mano mo to gagawin, no, 'di ba, matrabaho. Ayan, ililipat mo yung nasa ending inventory mo, ililipat mo siya dito sa beginning inventory mo. So ililipat natin lahat ito. Ayan. And then, saka mo i-clear din ito. Pagkatapos mong nailipat lahat, pag nailipat mo lahat, ayan. And then, clear content. Clear content lang ang gagawin nyo dito ha mga mamshis. Huwag nyo gagawin yung delete. Ayan. So, okay na yan. And then, save na natin. So, ayun lang. Ginawan ko lang kayo ng sample. So, sana'y mas clear na yung pagturo ko sa inyo at sana ay may apply nyo sa inyong mga tindahan at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Ayan. Thank you for always watching.